Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, kasama ko ang aking... Bakit tumatawa? Biglaan ka kasi lagi. Ganda, parang ano may yan? Wala ka man. What's good? It's yung gano'n, parang may ano. Wala ka man 1, 2, 3. May shock value. Yan, no, ngayong araw kasama natin ang aking, walang iba kundi ang aking asawa, no? Si RC Gold. And, ba't mo tumatawa ka? Natatawa kasi pag sinasabi mo yung pangalan. And today, no, kasi hindi pa niya nakapakinggan yung simula at wakas, no? Yung isang kanta pa lang yung napakinggan niya talaga ng buo. Yun is yung Dungka, which is, siyempre, yun yung pinaka, kumbaga, sikat nilang kanta na, ano, na, pangmasa, kumbaga, pangkaramihan. Kahit nga anak ko kaya anak namin pinapakinggan yun. Sayaw. Yun yung dahilan ko ba yan napanood yun dahil sa anak ko. Anak namin. Baka sabihin nyo kasi anak ko lang. Anak namin dalawa. No? Una niyang papakinggan ngayon is yung Dam. No? Di pa niya napakinggan yung Dam. So, ready ka na ba? Ready na ba kayo? Yung pakiramdam, pumanik sa walang hanggang hagdan. Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso, bawat... Alright. So, anong di mo sa kanta? Anong interpretation? Tungkol ba yan sa kalikasan o ano? Hindi Pwede. Anong interpretation mo sa ano? Sa totoo lang, parang kailangan, meron kasing mga kanta, ako sa akin, meron kasing mga kanta na sa unang panood, pakinig ko, nakukuha ko kaagad siya, na nasasaktuhan ko talaga yung ibig niyang sabihin ng kanta. Pero dito sa Dam, parang feeling ko, kailangan ko siyang panoorin ng mga 2 hanggang sagad na yung 4 na beses, 4 na ulit, para maintindihan ko kung anong meaning ng kanta. Pero yung sa first time ko, ang interpretation ko, para siyang wala akong ibang maisip talaga, parang kalikasan, parang ganun. Pwede rin kasi, napupunta, kasi siya layered meaning siya pwede rin sa kalikasan kasi based sa music video, 'di ba? Na kasi ko hindi kasi ko ayun nga, hindi ako katulad ng iba na sa unang pakinig nagigets agad. Siguro kailangan mga 2 to 3 times ko siyang pakinggan para maintindihan ko talaga. Tsaka ano yung tinatanong niya, anong pakiramdam. Hindi ko siya magets sa totoo lang. Kasi sorry. Nalilito ako kasi 'di ba may yung subtitle na English. Tapos sa part ng kanta nila na hindi na tinatranslate kasi English na 'yun eh. Tapos pag lumilipat na siya sa Tagalog, nalilito na ako, nawawala na yung, hindi ko na siya maintindihan. Karami talaga ng kanta ng SB, minsan marami kasi mga metaphor tsaka symbol. So, kailangan mo siyang pakinggan ng ilang beses para makuha mo lahat. Pero tama ka naman sa pwede mo rin gamitin meaning yung sa kalikasan. Pero kasi di ba, Dam, yung pakiramdam, di ba? Sa chorus kasi niya, bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso. Bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, ba't ba? Ano? Ba't ba? Hindi, yung may malas. Pagkamalas. Pagkamalas. Di ko galing tumakbo, dito lang ako. Kasalanan ko ang lahat ng to. Walang humpay sa paggusto. Kasi parang yung Dam kasi yung pakiramdam is yung yung pakiramdam kung for example, kasi sa meaning mo na sa kalikasan, di ba? Pwedeng sa other side na anong pakiramdam na dahil sa kagagawan mo, ganito na yung kalikasan. Or pwede rin sa anong pakiramdam, paano mo maramdaman kung di mo itatry na iligtas yung kalikasan, anong pakiramdam nun? Di ba? So bottom line nga, ang kalikasan. Hindi rin. Pwede rin. Pwede rin kung yun yung Pwede rin yung Pero yung pinaka, Pwede rin yung temptation.
wala kang humpay sa paggusto eh. Mm. 'Di ba? Ano, hindi ka na kokontento, ganyan. So parang ang inaan nitong ano parang yung hindi mo kontrolado yung ano ng yung desire ng isang kunyari ikaw yung pagkagusto mo, sabi mo nga hindi kontento, hindi mo nakokontrol yung ganun. What if kaya mong kontrolin anong pakiramdam, parang ganun? Oo, ganun. Basta ano yun eh, yung part nila na, para sa akin yung part nila na anong pakiramdam, 'di ba? Na anong pakiramdam ng pwede, ang dami kasing side eh. And parang both sides yung nag-aano yung sa pangit tsaka magandang side. Anong pakiramdam kung kung nakontento ka or 'di ba, hindi ka masyadong naging Sakim. Sakim. Or anong pwede namang sa other side na yung tipong gusto mo lang siya pero hindi mo siya ginagawa. Alam mo yun, anong pakiramdam pag ginawa mo? Diba? Pag nag-succeed ka. Yung mga ganun. Pero music video. Anong tingin mo sa music video? Sa music video, ang ganda. Tapos, tag dito, pwede siyang international. Basta ang ganda ng music video, tapos ang ganda ng part ng hindi ko na kasi matandaan eh. Kaya sabi ko sa'yo, kailangan ko siyang ulitin para maalala ko yung iba and bukod sa maintindihan ko, para maalala ko yung ibang part. Pero meron akong nagustuhang part doon. Ewan ko kung hindi sila kumakanta, parang sumasayaw lang sila. Tapos yung beat doon, basta ang ganda nun. Hindi lang ako sumasabay kasi nakapokus lang ako nanonood. Ano yun, yung mga gamit doon parang mga Filipino instrument. Yung gamit sa Sinaunang mga parang mga ganun siguro. Tapos, ayun nga yung sabi ko nung sabi ko, yung quality yung mga CGI nila. Ba't di natin kaya gawin sa movie? Sa movie natin. Sa music video, kaya naman gawin. Kala ko nga nasa sila eh, sa unang part yun sa, yung pinapanood natin? The Great Wall. Yung naglalakad sila. Yeah. Kaya yun, movie ni Matt Damon. Tapos, tag dito, dun sa part na parang naging bato sila. Pa kasing sacrifice eh, di ba? Yung energy para mabuo yung kalikasan. Mabuhay ulit. Di ba yung mga tao nag-aano na kasi wala na. May tanong ako. Di ba sabi mo, sacrifices, parang naging bato sila sa dulo. Ano ba sila? Doon? Ano sila eh? Ano yung character nila sa kanta? Iba-iba kasi, para silang mga parang medieval na fantasy yung Oo, kasi yung forma nung isa, yung parang tapos, hingin, para siyang fairy something. Sila eh, para silang mga sila yung mga pinaka masabi nating malalakas na na parang nilalang sa panahon na yon. Parang sila yung goddess ng ganito. Ganun ba yung sabihin? Kasi si Pablo kasi, siya yung Wolf King. Diba? Kasi bigkat na siya, diba? The boy who cried wolf. Kaya tawag sa kanya Wolf King. Tapos, kay kay Justin, yung pangita mong parang wizard, tumidalang libro. Yun. Ganyan. Yung para siyang yung character nila. Para siyang duwende na yung hindi yung duwende, pangit. Kasi, elf kasi. Yun. Duwende. Kasi ang ganda, hindi ko sabi pangit, ang ganda nga. Pero magka-uri naman yun eh. Magka-uri naman yun eh. Siya kasi, sila yung umisip ng mga karakter nila eh. Yung sa kanya kasi bulag yung karakter niya, kaya puting mata. Pero, siya, siya, parang nakakabit yung senses niya sa kalikasan. Siya yung parang nakaisip ng paraan kung paano buhayin yung puno. Okay. Diba? Tapos si si Stel kasi doon, dalawa. Diba may nasa loob ng salamin. Oo nga. Tapos may isang masama. Puti yung nasa salamin. May isang masama, isang mabuti. Yung masama yung bumubulong sa mga tao na Tapos nasa kanya yung parang line na yung tungkol sa mata na kahit nakatingin ka pero di mo naman nakikita yung parang ibig sabihin ng pinapakita. Basta yun na yun. Bakit hindi ko nakitang kumanta or parang walang spot ng spotlight ng camera. Si Pablo tsaka si lalo na yung lalo na yung wala kayong boses. Wala namang part dyan na kumakanta silang dalawa eh. Puro lang yun eh. Wala naman lahat kumakanta. Ha? Wala namang part na kumakanta sila lahat na yung sinasabi nila yung lyrics. Oo. Pero pinapakita lang sila during nung part na sila yung kumakanta.
Parang hindi ko nga napansin. Yung sa Ewan ano? ko, baka nakapokus lang ako sa ano. Sa Nikis ka ni Miyawski. Nakapokus lang ako sa, ang tawag doon, sa production kineme nila. Yung di ba sa yung part nausan? Nung pa. Ayun, hinahanap ko siya. Yung naglalakad sa pocket siya yun eh. Siya yun. Oo, naka-ano siya, naka-cape. Tapos yung sundan siya ng mga uwak. Siguro nag-ano lang ako kasi sa unang part, di ba? Naka-ano yung dati kong crush, sino yun? Si Josh. Oo, di ba? Naka-ano sa kanya yung camera. Kay Josh na kunyari niya yung kidlat. Kuryente. So, maganda. Tapos dito pala yun. Dito pala yung sa kantang dam pala yung may magandang naririnig ko na sa mga part yun. Ulitin mo nga yung ano. Yung sa bandang part. Isang usog mo nga dito. Ano lang, level lang. Lima lang silang kumakanta dyan, no? Lima. Pero yung tono. Yung tunog nila, di ba, sa lima sila, yung tunog nila parang ang daming taong nag-second voice sa kanila na tinotodo yung litid. Okay. So yun yung yung dam, no? Overall, score natin at 10 out of in the scale of 1 to 10. Lima tayong papayag na kanta ngayon. Diba? Oo. Siguro to sa akin dahil may gusto kong part doon, mga sa akin to, 8.5. Ay, okay. Tingnan natin sa kung mababago. Huwag pala scorean. Sa pala, 1 to, in a scale of 1 to 10 pala sa libang kanta. Ganun, i-score natin. Sige. Kung sino yung top 1, top 2, gano'n. Ayan. So, itong sunod na na kanta is Time. Time yung sunod na kanta. Ciao. Hindi ka na pala mag-i-intro dyan. Hindi na. Dire-diretso pala to. Ay, isang video, malaming excuse me. Natural, no one's really in control, but we live a little cause we know. Tapos na yun. Yeah. That's Time, no? By SB19, ano masabi mo? Sa kanta? Nasa ibang bansa ba yung or nandito? Ay nga, para kasing nasa lang siya nasa Pilipinas lang din sila parehas, pero nasa magkalayo probinsya, lang. tas nasa Manila, ganun. Ganyan. So, di sila nagkikita, nagtatrabaho sa Tapos pagka birthday or nagvi-video call sila. May sakit yung babae.
Overwork, gano'n. Ayaw. Trabaho. Sabi ko doon sa kanta, nakakalungkot. Pero ganito yung gusto kong mga kanta. Yung para siyang storytelling, parang ganun. Tapos nagustuhan ko rin siya kasi English. Kasi may mga pinapakinggan ako na kanta na English na yun nga, nag-storytelling. Tapos sobrang siya, related talaga siya sa buhay. Related talaga siya sa ganun. Tapos nagulat ako sa nawala ng ano pala yun? Yung nawawala ng tunog. Tapos biglang chorus. Oo, nagulat ako doon. Pero Panggulat nga yun eh. Ha? Panggulat. Nagulat ako doon. Pero maganda siya. Ang dami niyang siguro wala na akong masasabi sa kanta. Kasi kung sino man ang makikinig dito, ang tawag doon, nandun na lahat, sinabi na lahat, hindi na kailangan ulit-ulitin, i-pinpoint kung ano yung advice o aral na makukuha sa kanta. Asa nandun na lahat. Hindi, sabi kasi nila, di ba, time is gold. Pero parang nung one time na meron akong narinig na nagsabi na hindi naman daw talaga time is gold. May ibang sinabi. Iba silang meaning para sa time. Hindi talaga inaano yung time as gold. Hindi talaga daw. May ibang ibig sabihin doon na parang, ganun yung Parang yung na mas mahalaga pa sa gold. Parang ganun yung ibig sabihin. Kasi di ba? Diamond. Hindi. Diamond. Di ba? Kasi di ba? Inaano yung time dahil nga ang gold maano yung value niyan. Diba, mataas, malaki yung value niya. Pero, nung meron akong narinig na nagsabi, hindi ko kasi matandaan kung sa Facebook o kung saan, basta sa social. Doon ko na-realize din na, hindi siya time is gold. Mas mabigat pa, kumbaga, na kung ba't kailangan hindi mo sayangin yung oras talaga. Hindi mo kailangan magmadali, pero dapat alam mo kung paano i-manage yung time. Kasi 'di ba, time is running, kailangan mo na. Sabi, wag naman daw magmadali kasi kapag the more na nagmamadali ka, madadapa ka or gano'n. Pero yun nga, dapat alam mo kung paano i-manage yung time mo. Quality time, mga gano'n, 'di ba? Music video. Yung music video. Sa music video, sakto lang din. Sa una, sa akin bilang first timer na nanood, nakinig, inakala kong abroad. Okay rin nung una. Tapos kung sa mga pag-arte ng mga characters, hindi OA. Hindi siya OA. Tama lang, no? Tapos siya, yung wala siyang maraming parang hindi siya mas-script. Pero maiintindihan mo yung galaw nung katawan nila, maiintindihan mo yung ginagawa nila. Basta hindi OA, sakto lang. Hindi mo mahalata sa kanila na yung gumagawa sila ng music video, gumagawa sila ng yung maarte talaga sila. maarte, hindi. Meron kasing yung OA na nga, yung mga OA na. di ba yung OA na borderline na sa cringe. may ganun. Oo, parang ganun. Yeah, so that's time. So next natin, no? Our third song is this one. It's 8-ton ball. Hindi ba 8 ballin? 8 ballin? 8-ton ball might come crashing down on the ground. 8-ton What's 8 ball. Alam ko yun yung pinakano sa wrecking ball. Okay. Yan, so, sige, ikaw muna, ano tingin mo sa kanta? Tingin ko sa kanta pang party. Pang party? Hindi. Ano ba? Hindi, yung lang niya. Yung beat niya, yung flow ng tugtog, basta nung niya, pagkakagawa niya, para siyang tunog pang party. Tapos kung, di ba sabi mo lyric video to? Siguro kung mag-imagine ako, imaginein ko ng music video to. Tapos ibabase ko sa nababasa kong unang part ng lyrics. Para silang bagay silang nakasakay sa limousine.
Dapat. Limousine. Ah. Limousine. Parang yung tunog niya kasi parang nga siyang international na kanta. Tapos parang Sinasabi ba yung parang limousine niya sa loob sila? nasa loob sila. Party sa loob. Hindi naman totally party na may ilaw, tapos ang dami nila doon. Parang silang magpa-party, pero sila lang. Sa loob ng limousine. Oo, tapos yes, maganda sabi mo. yung loob, social, bongga, mamahalin, di afford natin. Tapos, meron kasing lyrics doon na, ano yan? Dami sabi niya. Sige, ano ba? Yung may changes daw, the way, blah, 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 blah. We need So, a parang- change, need Parang it right ang dating now. sa akin, kaya ako nasabi sa limousine, parang pinapakita na nila na ano ba? Parang nasa ano na sila eh. Para sa akin yung dating ng kanta sa akin. Para na sila, hindi pa sila ganun ka pero alam mo yung parang malayo na pero malayo pa. Parang ganun yung dating ng kanta sa akin. Pero nandun na sila sa magandang status, parang ganun. Tapos sinabi nga na yung basta yun na yun, yung may changes na dali ako makalimot kasi ng mga pero pagka asa na ba yun? Ayun nga yun, dito yun ba sa ano? Ako na kasi. Wala kasi yun dyan, umpisa yan eh. Sa umpisa nga kasi. Nandito kasi yun sa unang part eh. Umpisa ba yun? Sana ba yan? Sana ba yan? Sana ba yan? Na ako kaya Help us. Kay Steph. nadidistract ako sa kanya. Breaking lines, the way we change the ways. Parang ang dating sa akin ng the way we change the ways. Parang may sarili na silang sinusundan and yung parang my body, my rules. Parang ganun yung dating. Kasi nung nagsimula sila, daming parang nag-gatekeep sa kanila. Like sa hip-hop, ginagatekeep sila na parang hindi kayo belong sa ganito, sa ganyan. Kasi yung P-pop pa, di ba? Sabi ko sa yung P-pop na cringy. Next tayo, What is this? Dab next ulit. natin is Quit. Kasi yung Quit. Alright, well that's Quit, no? By Pangilan na to? SB19. Pang-apat na. So, last song na yung sunod. So, ano tingin mo dito? Asawa? Alam mo, bagay sa'yo itong kanta. Huh? Okay. Bago ko anihin kung ano tingin ko sa kanta, bagay sa'yo yung kanta. Bakit? Lalo na yung may part na alam ko na may darating na grasya. Ayun, sa part na yun. Bagay sa'yo to. Kapag parang pasuko ka na, hindi pala parang yung pasuko ka. Tama? Pasuko ka? Pasuko ka? Ha? Bagay sa'yo to. Tapos, yung tingin ko sa kanta, siya, dalawa. Parang dedicated to para sa mga bashers. And dedicated to para sa mga kamag-anak na basher din. Parang ganun yung dating sa akin. Explain. Why? Sa mga basher na... Hindi ka mag-anak. Sa basher kasi parang gets ko na eh. Sa mga basher, di ba? So yung parang sa kamag-anak naman na basher, may mga... Kasi, tag dito... Pwede pala. Oo, gets ko yung sasabi mo. Ayan, explain ko pa. Sige, go. Kasi ba yung so I'll be picture perfect in your eyes, Oo. diba? Para hindi maganda lang ako sa Hindi lang yun, yung kabuuan din ng kanta na ang tingin kasi sa kanya parang wala siyang mararating. So, kadalasan, bago ka pa, let's say, maging artist ka man o ordinaryong tao ka, bago mo yung sarili mo sa ibang tao, ang unang nakakakilala sa'yo is yung mga taong malapit sa'yo, di ba? Yung family mo, yung mismong family mo, mismong mga barkada mo, at yung mga kamag-anak mo. So, kapag may mga gusto kang gawin sa buhay, tapos, di ba, wala ka namang mararating, ganito, ganyan, parang dedicated din yan. Ganon yung tingin ko dito, interpretation ko dito sa kanta, so, parang regardless kung basher o kamag-anak man to, para to, dedicated doon, para to, dedicated. mali, ulit, si Ann Curtis kasi. Regardless kung para man to sa bashers o sa mga kamag-anak man or so on and so forth, ito ay dedicated sa mga taong
ang tingin is wala kang mararating. Mababa yung tingin sa'yo, hanggang dyan ka lang. Yun, ganon. Alam ko, quit ka na. Na makarinig lang ng negative ikaw sa ibang tao, iniisip nila, weak ka, bibitaw ka na. Pero ikaw, syempre hindi. Strong ka, di nila alam, di ba? So, ayun. Alright. Well, Wait lang. okay. Alam mo, gusto ko si yan pa yung Ken. Gusto ko yung boses niya. Malaki, no? Hindi naman kasi doon sa dam, inaano na niya yung dam. Gumaganon na siya Parang, ina-exage niya na. Parang, gusto mo yung gusto ko boses yung niya pag normal niyang kumakanta na Oo. malaki yung boses niya. Parang lalaking lalaki. Parang, yung ganda yung boses sa Rockstar. Crush ko na nga siya Hindi ko yung boses niya. Ang ganda, promise. Ang ganda ng boses niya. Yung niya, bagay sa kanya yung mga kantang yung Iris, yung mga kanta ng mga gugudot, yung mga ganon. Bagay nga sa kanya. Bagay sa kanya. Okay, so, our next song, pinakahuli is Shooting for the Stars, no? Hi, Ken. Shooting for the Stars. Ako lang ang pwedeng mag-hi at magka-crush. Game. Sapok ka sa akin kapag ikaw. To the sun. First natin nag-post, no? Pasensya na, gawa ang bag din. Si Justin, no? Sa kanilang 5, siya yung mukhang mukhang Koreano. Talaga, no? Mukha talaga siyang artist na, na Para Koreano. siyang anong tawag doon? In-import. Oo, para sa liga sa PBA import kasi yung mukha ni Justin Di ba uso naman yung mga gano'n na, lalo na sa mga dance group na iba-iba yung lahi ng member. So, para may representative ng Korea ang SB. Okay, go. Justin. Shoot for the stars. I've been shooting for the stars, aiming high, yeah. The universe. Sino to? Si... Nothing's gonna stop it. Shooting for the stars, aiming high. Alam mo, Shoot si Gan yung una. In twilight. Si Gan yung una. Pogi talaga ng poses. Tapos si Pablo. Tapos si Josh. Si Josh yan. And si Justin yan. And si Stel kasi mataas And August Rigo. Alright! Alright! That's Shooting for the Stars, no? That's our last track dito sa ating simula at wakas. Anong tingin mo sa kanta? Sa akin, maganda siya, ang catchy niya. Ito yung Ang catchy-catchy sa niya. mga EP Lyric kasi, video lang dito. Tama lyric. sa mga EP kasi ng SB19 sa 6 na kanta, lagi silang may isang kanta na parang upbeat na uplifting, ganyan. Tulad sa Hindi po, hindi laging seryoso. Nakaraan Balagbagan. may nga sila, kanta sila dati na sa album nila, sa untitled, "Wag mong ikunot ang iyong noo." Oo nga. You know, going to make this as a bonus for this video. Alam ko ginawa natin to napakatagal na, no? Pero ipaparating natin sa aking asawa. Di mo akalain na ginawa nila itong kantang to. Para siyang pang game show yung asawa. Yung tunog niya pang game show. Matagal na yan, 5 years ago. Ha? Kaya mo. Kaya mo yan. Yung noo. Yung kaibigan mo. Ang game show, no? Ay, saan? Ayan, sa Shooting for the Stars nga, ano tingin mo? Sa Shooting for the Stars, ang catchy niya. Tapos siguro kung magkakaroon siya ng music videos, pwede ipakikuhanan niya ng shot sa beach. Kasi parang ang ganda niya yung pag doon na sa part ng chorus, tapos yung kunyari tatakbuhan sila, tapos nagmamontage na ewan, tapos parang ganun yung dating ng
ikot ng nagti-360 yung camera. Tapos parang ganon. Yung nagti-360 nakita yung buong ng beach. Tapos kasi parang nag-ano rin siya na, hindi naman porket shooting for the star, dapat gabi na. Diba? So, parang ganon. Ang catchy niya. Tapos, siya. Niisip ko kasi kanina kung gagamitin siyang OST. Kung saan siya bagay. Parang naiisip ko lang parang bagay siya sa anime. Oo, pwede rin. Pero hindi siya bagay ilagay sa mga pwede, hindi siya bagay. Of course, kasi yung shooting for the star nga yung title eh. Parang siya, Parang pangarap eh. Kung magiging siya, yung kung hindi naman OST, pero parang kung kukuhanan lang siya ng ibang part doon, chorus, pag kunyari sa anime, parang yung pag-umpisa ng yung pagka manonood ka pa lang, intro ng anime. Yung pa lang, lumalabas pa lang yung mga character, yung kung sino yung director, yung mga ganon. Maganda rin sa tugtog sa mga movie na parang step up, di ba? Pangarap, mga dancer sila, ng background, o kaya movie na to sa mga singers, kasi yun yung shooting for it. Yan. Kaya siya OST sa mga ganong movie. Ang cute ni, nga pangalan? Justin. Oo, dun sa chorus na Ganun. ready, aim, blablabla, basta yun. Bagay sa kanya yung ganyang genre ng kanta. Tapos, basta yung parang patwitams lang, parang gano'n. Patwitams na. At yeah, Sweet. ayun yung kasi pakinggan mo na yung dungta eh. Tapos ang ganda, yung part dun ni Ken, ang ganda ng boses niya, no? Hindi niya sinadyang, Lalakihan. oo, lalakihan. yung, Ken. Pag nagka-concert, sama ako, manonood ako ng kay Ken. Kay Ken lang? Ayan, so sa 5 kantang yon, i-rate mo sila. 1 to 5? In scale of 1 to 10. Pero yung 5 kanta lang yun. For example, yung ganito, para sa'yo 7. Ganito, para sa'yo, ganyan. 1 to 10? Ano ba? Yung scaling niya is 1 to 10, pero Okay. para sa 5 kanta. Okay. Diba? Ah, Pwede naman parehas lang sila. Hindi naman ranking eh. Scoring siya, pero sa 5 yun, 1 to 10. Parang, Okay. Kasi kaya kita sinabihan ngayon kasi baka magbago yung mo pag yung kasi pag na-digest mo na ng maigi, sinapakinggan mo na kanina pa, ma-realize mo, parang maganda pala yung ganito. So, yan. So, alin ang pinakamataas? 1 to 10 yan. 10 is the highest. 10. So 1 to 10, ang mga kanta is Damn, Time, 8 on Ball, Quit, and then Shooting for the Star. So sa Damn, sa Damn Sa Damn. Sa Dam, yun nga, nasa 8. 8.5. 8.5. Yung sa Quit. Ay, sa Time. Time, siguro siya. Pwede ba pareho? Oh! Siguro, time. Sa 8, paano ko ba i-defend? Kasi yung time, tsaka yung meaning kasi ng time, ang bigat eh. Kasi kaya ako nagbigay ng 8.5 sa Dam. Kasi ang ganda niya, ang ganda ng production niya, ang ganda ng pagkakagawa. Pero kung sa kanta. siguro 8.5 sila pareho. Parehas. Yung Quit. Quit yun yung kay Ken, di ba? Quit, 9. 9. Tapos yung 8 on Ball. Yung 8 on Ball, ano siya? Pareho sila ng ng huli. Shooting for the Stars. Oo. Flat 8. Flat 8. Oh yeah, ayun yung Si Ken, si Philip yung Bisaya, di ba? mga Bisaya talaga, mga gwapo talaga yan. Hindi yung maiiwasan. Malaki din yung boss ng mga Bisaya talaga. Hindi ang kaboses mo sa kanila si may kaboses ka sa kanila eh. Yung 4, actually, kaboses mo sila. Pero mataas lang talaga yung kay Stel. Malaki lang talaga yung mga boss ng mga Bisaya. Yung boses ni Ken, para siyang rapper na yung sila Al James, sila yung mga... Di ba sa'yo malalaki yung boses? Yun. Yeah, so that is our that's my my wife's reaction. My wife, by the way, my wife. My Wise? This is Sino my- si Wise?
yung diba binoboto pag eleksyon? Si Wise? Lo, sawa, ano yun? Diba? Ferdinand Lee. Ha? Diba? Oo, si Wise sa Ferdinand Lee. Diba binoboto sa eleksyon? Si Vote Wisely. Ay, Shooting for the stars. correct. Wala, I mean, that's my... Parang wag mong ikunot. that's my wife's reaction to simula at wakas. And by the way, kung hindi nyo pinanood yung intro, and ang ngayon yung dulo nyo yung pinakinggan nyo, hindi ko alam kung mangyayari ba yun. Pero dahil ang dahilan kung bakit wala yung dungka, is napakinggan na. So parang it does make sense na isasaka pa natin sa ito first time listening eh. So lahat ng reaction ng asawa ko dito pwede pong mag-iba in the future, pero ito yung reaction niya today sa unang pakinig niya, no? And yeah, minsan na-enjoy nyo yun, no? Ang dami sa inyo nag-request na ibalik natin ang aking asawa sa music reaction, no? So, andito na! Dito na! You're welcome! No? And that is our video for today, no? See you on our next vid. Stay awesome! Aray ko, yung head. Peace.